Praise the Lord! Amen. Sadya nga pong napakasarap pumuri sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Praise God. Oras na po para sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay makukuha sa aklat ng Mangangaral, chapter 9, verse 1. Kinuha ko lang po doon yung isang sentence niya. Walang makatitiyak sa araw ng bukas. Walang makatitiyak sa araw ng bukas. Hindi kaya mo nagtudo ng bigat. Diba? Wala pong nakakaalam. So, ang Diyos ang magpara sa kanyang mga salita. Ang tema po natin ay ibigyan ko ng future plans, future vision in ambitions. Halos pare-parehas lang po yun. Plans, visions, ambitions, our dream. So, ways to reach our future visions and ambitions. Ang bawat isa po sa atin ay may mga dream, may mga pangarap. Amen po ba? Amen. May mga ambition tayo. So to make our plans, our ambition, our dreams to materialize, we have to live more years. Amen? Bawal mamatay. Amen. Ganon. Amen? Kasi po, kunwari, si Rhea po, high school pa lang, plano niyang maging engineer. So, high school pa lang, so how many years pa yan bago siya maging engineer, di po ba? So, we need more years kung may pangarap ka sa buhay. So, after graduate, hindi pa naman po yung nakagraduate ka na. You need to work para masabing na-reach mo yung ambition mo, yung dream mo. Hindi lang yung nakagraduate ka. So, if we have dreams in our life, we need more years in our life. Amen? Amen. Kailangan po natin ng maraming taon pa para ma-reach natin yung mga pinapangarap natin sa buhay. Eh kung nagtitinda ka ng, like me, store, kailan kaya ako magkakamansyon? I need more years. Kung yun ang plano ko, kung pangarap kong kumuha ng kotse, gaya ni Pastor, I need more years in my life to earn. So, bawat ambition po, may katumbas na araw, taon, dekada ng buhay natin. When we have dreams, ambition in life, of course, death has never been our mind, di ba? Ayaw natin mamatay. Di po ba? Kasi may mga dreams pa tayo. So, kung maaari lang, hindi muna tayo mamatay. Kailangan ma-reach muna natin yung mga pangarap natin sa buhay. So, ang kamatayan, di po pumapasok sa isip natin. All we care is to live. Amen? Amen. To reach that dreams and goals. Lako ka na lako. Diba? Oh, di ka piaginanan. Because you want to reach that dream. Kaya mo gusto mong bumili ng kotse, kaya sige. Wala pong masama doon, mga kapatid, na may pangarap tayo. Dahil yun po ang nag-motivate sa atin to go every day. Kahit may mga trials, may mga pagsubok sa buhay, dahil may mga pangarap tayo sa buhay, may kanya-kanya po tayong pangarap sa buhay. But this passage reminding us, itong Mangangaral, that no one knows what will happen tomorrow. Hindi natin naiisip na kapag marami tayong pangarap sa buhay na gusto nating maabot, na pwede rin pala tayong mawala sa mundo anumang oras. Amen? Hindi natin po alam. Normal lang kasi na iniisip ng tao, yung buhay ka ba? Kasi kumakain ka pa naman. Buhay ka. Hindi yung kamatayan dito sa mundo. Bihirang pumasok po yun sa mga isipan natin. Kaya nga po maraming na-aksidente kasi wala sa isip na lang, baka mamatay ako dyan pag binilisan ko, mga ganun. Wala. Ang gusto lang nila, magpatakbo ng sige. Dahil yung kamatayan, bihira po pumapasok sa ating isipan. Ang iniisip lang ay ang maabot yung mga pangarap natin. Paano nga po kung bukas mamatay ka na?
Umanaw ka na sa mundong ito. Pero wala naman pong may gusto, di po ba? Sino naman po ba ang may gusto na bukas? O wala ka na sa mundong ito? Wala po. But this is the reality in this world. What if mamatay ka na nga bukas? Mamatay na nga ako bukas. So ano po ang mga dapat gawin ngayong buhay pa tayo? Habang humihinga pa tayo dahil hindi po natin ang mangyayari nga bukas. Ngayon, today, ano po ang dapat mong gawin? Tonight. This is your last chance tonight. Because tomorrow you never know. Number 1, sumampalataya. Ang sabi niya doon sa John 3:16, lagi po natin napapag-aralan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So we need to sumampalataya. Habang ginagawa natin yung mga bagay para maabot ang ating mga pangarap, bakit hindi rin po natin gawin ang mga dapat nating gawin sa pagharap sa kamatayan? Same goes together with your dreams. Ang pinakamasakit po na trahedya o mga pangyayari sa buhay natin ay hindi naman po yung hindi mo naabot yung mga dreams mo, di po ba? Hindi naman po yung hindi mo nabili yung gusto mo, hindi mo nagawa yung gusto mo. Pag namatay ka na, ay hindi man lang nakagraduate, hindi man lang niya natupad yung pangarap niyang bahay, ganito, ganun. Ang pinakamasakit po ay hindi niya maabot ang kanyang pangarap, kundi yung hindi siya makarating sa langit pag siya ay namatay. Amen? Yun po ang pinakamasakit. Hindi yung hindi mo na-reach yung mga dreams mo, mga goals mo. Aahin mo yun. Iiwan mo rin lang po pag ikaw ay namatay. Kaya yun po ang pinakamasakit pag hindi ka makapunta sa langit. Ang masakit ay pag tayo pumanaw sa mundong ito ay sa lugar ng pagdurusa tayo mapunta. Sa tinatawag na impyerno, di ba? Maraming tao ang napunta sa impyerno hindi sa gusto nila roon. Sino po bang may gusto pumunta doon? Wala rin po. Maraming nasa impyerno na ang gusto nila ay sa langit din. Tayo, gusto natin mapunta sa langit, di po ba? Katulad nga po ni Lazaro sa kayong mayaman po, di po ba? Ang kwento no, nung namatay na silang parehas. O, yung mayaman nga po hindi napunta sa langit. Eh gustong-gusto rin niyang mapunta sa langit, pero wala na. Huli-huli na. Yung kwento ng mayaman na ito na nung kalakasan pa niya, inubos niya lahat ang lakas niya, kayamanan niya, nagpakasasa siya, nagpakasaya. Hindi niya naisip at paghanda ng kanyang kamatayan kung saan siya mapupunta. So, that time na namatay na siya, napunta siya sa mga apoy. Na walang kamatayang apoy. Nagsisi siya, pero wala na po. Dahil ang sabi nga po sa ating mga salita na pag ikaw ay namatay, wala na. Wala nang kasunod yun ng pagsisisi, wala na. Pag namatay ka na, wala ka ng pag-asa. Eh kung doon siya napunta, doon siya. Walang magagawa. Kahit na nagmakaawa siya kay Abraham, wala nang nagawa. Amen? Amen. Ang problema, hindi nila pinaghandaan ang pagharap nila sa kamatayan. Hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin para hindi sila mapunta sa apoy ng impyerno pag sila ipinagbilang ng buhay. Anumang oras mula ngayon. Amen? Kasi wala namang nakakaalam kung kailan tayo mamatay, mga kapatid. Paano nga kung bukas, mamatay ka na? Saan ngayon pupunta ang iyong kaluluwa? Tinatanong niyo po ba ang sarili niyo? Kung bukas, kukunin ka na ni Lord, saan kaya mapupunta ang iyong kaluluwa? It's not too late to repent. Ngayon, tonight, dahil buhay ka pa.
Dahil pag ikaw ay binawian na ng buhay, you have no chance anymore. Dahil ang sabi niya, judgment will come after death. Amen? Amen. Kaya habang buhay po tayo, gawin po natin, paghandaan din po natin yung mga bagay na dapat natin gawin tungkol sa kamatayan. Hindi lang po yung mga pangarap natin, that there's nothing wrong with that, na sige, pursue natin ang ating mga goal, mga dreams natin. But at the same time, huwag po natin kalimutan. Tanungin mo yung sarili mo sa ginagawa mo pag nakuha mo ba yung dreams mo? Mapupunta ka ba sa langit? Dahil nga po tayong lahat ay mamamatay. Ang sabi niya doon sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So ano pa bang chance mo pag namatay ka na? Wala na. Pagbabayaran mo na kung ano yung mga ginawa mo dito sa mundo. Kaya bago natin paghandaan ang gusto nating mangyari sa inaharap, mga kapatid, paghandaan natin ang oras ng ating kamatayan, because whether we like it or not, doon po tayo pupunta. Na pwedeng maganap anumang oras, anumang araw na darating sa buhay natin. Dahil ang sabi nga niya, walang makatitiyak sa mangyayari bukas. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Amen? Yun Amen. po. Portion tayo ng portion ng ating mga dreams. Nakuha na natin lahat ng mga goals natin, mga ambition natin. Pero nakalimutan natin na paghanda kung saan tayo pupunta pag tayo'y namatay. Nakadalasan po, yun po ang nakakalimutan ng mga tao dito sa mundo. Di po ba maraming mga nagpapapray last minute of their life? Saka lang nila maalala to the last minute, to the last breath. Huwag po nating hintayin to the last breath. Bago tayo magsisi. Bago tayo magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil yun lamang po magliligtas sa atin sa kapahamakan. Na number 2, hanapin ang kanyang kaharian. Siyempre kung nananampalataya ka na, anong gagawin mo? Nananampalataya ka lang ba? Hanapin mo yung kaharian ng Panginoon. Unahin mo ang paghanap sa kaharian ng Panginoon na makikita natin sa Mateo na hanapin natin ang kaharian at kanyang kalooban at siya nang magbibigay ng iyong future plan. Amen? Kung ano ng iyong mga plano, mga ambition mo, ang Diyos ang magbibigay pag inuna mo siya. Amen? Amen. Hindi naman po mahuhuli yun eh. Pag ginawa mo yung mga dapat mong gawin para sa Panginoon, tulad ng sabi niya, seek ye first the kingdom of God at ang kanyang kalooban. At lahat ng mga plano mo, mga ambition mo sa buhay, susunod po yan. Kaya mas unahin po natin ang kaharian ng Panginoon, ang magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, nang sa ganon makamit natin kung ano man po yung mga future plans natin, mga vision natin in the ministry, mga ambition natin sa buhay, sa mga anak natin. Yun po ang mga ilang way o mga paraan para ma-reach po natin yung future na plano natin, mga ambition natin. Just simple. My sister and brother, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. And you do yung mga dapat na gawin mo. Pag nahanap mo ang kaharian ng Panginoon, do your job. Amen? Dahil may kanya-kanya po tayong job sa kaharian ng Panginoon. Amen. Hindi lang po yung simpleng nagkaroon ka ng pananampalataya, but you are just sitting around there. Matutuwa po ba ang ating Panginoon? So para ipagpaloob niya sa iyo ang iyong mga ambition, mga vision sa buhay, mga dreams.
Yun lamang po ang gawin natin, magkaroon tayo ng pananampalataya at magtrabaho tayo sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Ipaghanda rin po natin yung pupuntahan ng ating kaluluwa, not only in this world, dahil mawawala po tayo dito sa mundong ito. Yun po ang huwag nating kalilimutan na maghanda para sa ating pagpanaw sa mundong ito because temporary lang naman po yung pagtira natin dito sa mundo. Which is, hindi po wrong yung mga ginagawa natin na magkaroon ng pangarap. Pero mas maganda kung samahan po natin ng ating paninilbihan sa Panginoon nang sa ganun mas masarap tumanggap. Amen? Mas masarap abutin ang pangarap sa buhay kung kasama mo ang Panginoon. Amen? Ito lang po ang may iwan ko sa atin ngayong gabi. May I ask Bishop Jude to give any conclusion or additional for this message. Bishop Jude. Okay po, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Kailangan po nating sumampalataya sa Diyos. Kapag tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, gawin po natin yung ating ang hanapin ang kaharian ng Panginoon. At lahat ng bagay, ipagkakaloob po sa atin. Take note, yung sinabi niya sa Matthew 6:33, na lahat ng bagay ay pagkakaloob ng Panginoon, the basic needs lang ng tao. Yung tinutukoy niya doon, food, clothing, and shelter. Kapag inuna natin ang kaharian ng Panginoon, inuna natin ang Diyos, ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan mong pagkain, pangangailangan mong financial sa damit, pangangailangan mo ng tirahan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Sumampalataya tayo at habang sumasampalataya sa Panginoon, dahil hanapin din natin yung kaharian at kalukuban ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Awitin po natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ang sinasampalatayanan po natin ay tunay na Diyos. Hallelujah. We will declare it na yung sinasampalatayanan natin sa gabing ito ay tunay na Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kalwalhatian mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo,
dakilaan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong masalita naming napakinggan na kailangan po naming sumampalataya sa inyo sapagkat ikaw ang may hawak ng aming future. Ikaw ang may hawak ng aming mabuhay. Wala kaming pwedeng may pagmalaki sa inyo, Panginoon. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin mamaya. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin kinabukasan. Subalit ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat, Panginoon, dahil alam namin na kapag kami ay nasa iyong presensya, ang lahat ng bagay ay nagiging maayos, Panginoon. Salamat po, at habang kami po'y nananampalataya sa inyo, turuan mo kami na hanapin namin ang iyong kalwalhatian, hanapin namin ang iyong kalooban, hanapin namin ang iyong kaharian, na habang hinahanap namin ito, Panginoon, hayaan po ninyo na maparangalan ka sa aming mga buhay. Lord, sa gabi pong ito, honor our pagtitiwala sa inyo. Honor our pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sapagkat ang Diyos na aming pinananampalatayanan ay Diyos na buhay. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, nakikita mong pananampalataya ng bawat isa sa inyo. Dakilang Diyos, whatever things na kanila pong kinakaharap, anuman yung kanila pong mga pangangailangan sa gabi pong ito, kapag sila po'y nananampalataya sa inyo, kapag sila po ay inuuna nilang hanapin ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, dakilang Diyos sa gabi pong ito, patunayan mo sa bawat isa ang iyong mga salita. In all these things shall be added unto you. Our basic needs, O God, ipaparanas mo na inyo pong idaragdag sa bawat isa sa amin. Nangangailangan ng financial, nangangailangan ng food, shelter, and clothing. Buhay at tunay ang iyong mga salita. Na kapag kami nanampalataya sa inyo, kapag inuna namin ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, awang idaragdag mo ito sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong masalita. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah.